Dalawang weather system sa Philippine Sea sa ngayon ay nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at hangin sa buong bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, sa ngayon meron tayong dalawang weather system. Una ay Invest 92W na matatagpuan sa Philippine Sea, timog ng Guam, kasabay ng mga natitirang bahagi ng dating Tropical Depression Ada o Bagyong Ada. Dalawang sistemang ito ay ang nangingibabaw ng pwersa sa ngayon ay malakas na amihan o northeast monsoon at cold surge mula sa mainland Asia. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Ang Invest 92W ay hindi pa organisado. Posible itong kumilos pa hilagang kanluran pero sasalubungin naman ito ng malamig at tuyong hangin ng amihan. Kapag ganito, nasusupil ang paglakas ng bagyo. May high pressure ridge ring humaharang kaya nakakahiwalay ang model tracks. Malinaw na senyales na hindi stable ang sistema. May malinaw na halimbawa tayo ang bagyong Ada na dati ay bagyo at ganap ng napunit ng wind shear. Ang ulan ay hinihila palayo sa sentro imbis na umiikot papasok. Ito ang pinakamahalagang punto sa lahat. Ang banta ay hindi malakas na hangin kundi tuloy-tuloy at minsanang malalakas na pag-ulan. Habang lalo pang lumalakas ang cold surge, ang moisture mula sa dagat ay pinipiga pababa ng southward at pinapalakas ng easterlies. Sa mga susunod na araw, lalo na sa weekend, posibleng makaranas ng mas malalakas na ulan sa timog silangan Visayas, silangan at hilagang silangan ng Mindanao, Siargao at kalapit na isla. Ang possible ay ang lokal na pagbaha at biglaang pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar at madulas na kalsada na hindi ito sanhi o dulot ng bagyo kundi dahil sa interaksyon ng hangin-amihan at easterlies. Sa lugar ng Siargao, asahan ang magulong panahon this coming weekend. Maalon ng dagat at hindi ito ideal para sa beach activity. Kung may plano, mas mabuting mag-adjust o mag-ingat. Paalala sa ating mga kababayan, tandaan po natin, hindi lahat ng masamang panahon ay may bagyo. Minsan mas tahimik pero mas mapanganib ang ulan. Kaya kahit walang storm name o signal, huwag maging kampante. Bantayan pa rin ang local rainfall advisories, iwasan ang pagtawid sa baha at paghanda ng possible power interruption. Para sa mangingisda at malilit na sasakyang dagat, magdoble ingat. At dumako naman tayo para sa ating update ng Bagyong Ada. Ang Tropical Depression Ada ay papalayo na sa ating bansa. Amihan ng tunay na banta at malalakas na hangin at mapanganib na karagatan. Para sa update ng Bagyong Ada, ang Tropical Depression Ada ay gumagalaw na pa east-southeast habang ito ay nasa karagatang silangan ng Northern Luzon. Ang lokasyon ng bagyo ay nasa layong 1,215 km silangan ng Northern Luzon at taglay pa rin ito ang lakas na hangin ng maximum sustained wind na 55 km per hour at may pagbugso na hangin na umaabot pa rin ng 70 km per hour at umaabot ang central pressure nito sa 1,000 hectopascal. Kumikilos pa east-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 440 km mula sa sentro. Kaya't mahalagang paalala mga kababayan, walang tropical cyclone wind signal na naitaas sa alimang bahagi ng bansa. Pagamat papalayo na ang Bagyong Ada, mas pinapalakas naman ito ang northeast monsoon o hangin-amihan na nagdadala ng malalakas hanggang malabagyong bugso ng hangin lalo na sa coastal at upland areas. Kaya narito ang mga apektadong lugar ngayong araw ng Miyerkules, January 21, 2026. Karamihan sa lugar ng Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi. At sa darating na Huwebes, January 22, karamihan sa Luzon at Visayas, sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. At sa darating na Biyernes, halos parehas pa rin mga lugar ang makakaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin. At ating paalala, mag-ingat sa mga mahihinang istruktura, puno at outdoor activities. Isang gale warning ang kasalukuyang ipinapatupad sa lugar ng
silangang baybayin ng Luzon, hilaga at kanlurang baybayin ng Northern Luzon. Ito ay base sa gale warning number 3 na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga. Para sa ating sea condition outlook, very rough seas o napakadelikadong karagatan na umaabot sa 5.5 metro ang taas sa lugar ng Batanes, Babuyan Island, Isabela, Mainland, Cagayan. Maalon po ang karagatan sa ngayon. Hanggang 5 metro naman ang taas ng alon sa lugar ng Ilocos Norte. Hanggang 4.5 metro naman na taas ng alon sa lugar ng Ilocos Sur, Aurora, Pulilo Island, Catanduanes, Northern Samar, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Mahigpit na paalala, delikado para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa ngayon at manatili na lang sa pantalan at humanap ng masisilungan. Sa natitirang bahagi ng bansa, sa lugar ng Ilocos at Northern Quezon, ang alon ay umaabot sa 4 na metro ang taas. Ganoon din sa Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande, umabot naman ng 3.5 metro ang taas ng mga alon sa lugar na yan. 3 metro ang taas naman sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Pulilo Island, Catanduanes at Zambales. Para sa mga malilit na bangka, huwag munang pumalaot. Moderate seas naman sa lugar ng Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, Southeast, Palawan, Batangas, Bataan, Zamboanga del Norte. Umaabot lang ng 2 hanggang 2.5 metro ang taas ng mga alon sa mga lugar na yan. At para sa ating track and intensity outlook ng Bagyong Ada, si Ada ay patuloy na kikilos pa southeast dahil sa malakas na dry air mula sa hanging amihan at patuloy na wind shear. Inasang hihina pa ang Bagyong Ada at posibleng maging low pressure area ngayong araw o kaya naman bukas ng madaling araw. Mga kababayan, kahit wala ng signal at papalayo ng Bagyong Ada, hindi pa tapos ang panganib. Ang hanging amihan at karagatan ang tunay na banta sa ngayon. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of today mula sa mga Awit 28 verse 7. Ang Panginoon ang aking kalakasan at aking kalasag. Sa Kanya'y tumitiwala ang aking puso at ako'y tinutulungan niya. Mga kababayan, sa gitna ng pagod, pangamba at mga balitang maaaring magdulot ng takot, pinapalalahanan tayo ng talatang ito na ang tunay nating lakas ay hindi nanggagaling sa ating sarili kundi sa Panginoon. Siya ang ating kalasag, tagapagtanggol at kanlungan. Kapag pinili nating magtiwala sa Kanya, ang puso natin ay napupuno ng kapayapaan at pag-asa. Paalala ngayon, hindi ka nag-iisa. Ano man ang harapin mo ngayong araw, ilagak mo ito sa Diyos at maglakad ng may pagtitiwala. Panginoon, Ikaw ang aking lakas sa araw na ito. Sa iyo ako nagtitiwala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kababayan sa iyong patuloy ng pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel sa Pilipinas Weather Ngayon. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Maraming salamat, ingat po kayong lahat. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon, lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.